Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to Rewind, a throwback podcast. Hello everyone and welcome again dito sa Rewind, a throwback podcast, Season 3. And just like last month, meron kaming di ba? Parang sinabi ko sa inyo na mag-feature tayo na ng mga, bukod sa mga usual na ni-rewind at ni-reminisce natin, ay mag-feature din tayo ng mga passion projects na parang throwback pa rin naman because babalikan natin kung paano ba nag-start itong mga passion projects na to. And now, ay talagang kumbaga, kilala na yung brand, especially dun sa niche or sa industry na kanilang pinasok. And ngayon, syempre mga ini-invite ko muna yung mga good friends ko, di ba? At mga sure na kasama sa paniniwala. Charot! Kasama sa paniniwala. Kung ano man yun, gets yun na yun. Pero yun na nga. So ang kasama naman natin for our wine night tonight ay walang iba kundi ang nagmamay-ari ng, if you check Instagram, if you're a little sporty or meron kayong mga ginagawa in life na ginawa niyo ng ang tawag dito, parang part of your lifestyle ang fitness, ay malamang you have come across this brand, ang Rope Flow Project. So kasama natin ang babae sa likod ng Rope Flow Project. Walang iba kundi ang aking very good friend, kaklase ko nung high school, di ba? We go a long, long way back. Selena Montalvo. Hello, Selena. Hello, JP. Thank you you for me. Kasabay pa tayo. Thank you din. Pinaunlakan mo ko. Kasi ikaw din talaga yung isa sa mga naisip ko na pwedeng-pwede. Kasi I've seen it yung parang passion mo. Although syempre hindi ko naman masuportahan as in literal na bibili because hindi naman ako ma-fitness. Pero kasi di ba, even before naman mahilig ka na talaga mag-post about it sa iyong ginagawa, no? And kanina nga off-cam or off the record, I mean, hindi pa kami nag-record, ay pinag-uusapan namin yung kasi my supposed question was jump rope. Pero apparently, may difference pa pala yung ginagawa niya. So, yun na nga, Rope Flow Project yung iyong, kumbaga, passion project and at the same time business, no? Pero, paano naman nagsimula to? And dito mo na rin i-discuss, ano ba yung jump rope? Ano ba yung rope flow? Okay, maraming nagkakamali na akala nila same si jump rope and rope flow, but para i-describe ko siya sa iyo, rope flow is an exercise that promotes balance, coordination, and body fluidity. Itong rope flow, inimbento siya ni David Weck. Isa siyang American na nag-imbento nun using rope na thicker and mas mabigat compared dun sa alam nating jump rope, yung made of PVC or sometimes beaded. And yun na nga, naging hit siya dito sa Philippines last 2020 nung nag-start yung pandemic. Na-discover ko din siya kasi nung pandemic, doon ako nag-start maging into fitness. Nakikita mo naman, nagpo-post ako ng jumping videos. Oo. Super effective siya pang alis ng stress, pang boost ng mood kasi nga stuck tayo sa bahay that time, di ba? Grabe, no? So parang ako na lang talaga yung naiwan na hindi naging into fitness nung pandemic. Pero hindi, ang galing kasi na-discover mo yun. So paano mo nga siya pala na-discover na ang galing mo, may mga pa-background ka pa na ganyan, na mga kung sino nag-invento at paano nagsimula, di ba? Pero ikaw mismo, how did that start ang iyong love for rope flow? Actually, nakakatawa kasi nga nag-start siya sa jump rope and then nakita ko si Miss Ellen Adarna sa Instagram. Oh, yeah. Nakikita mo ba siya nag-jump rope? Then suddenly, post siya ng video doing rope flow. Sabi ko, anong ginagawa nito? Parang interesting siya. May hawak siyang rope and then ang caption niya is malanding jump rope. Yun pa yung tawag niya doon. Kasi nga, para kang sumasayaw, pero hindi, nag-exercise ka. So from that moment, doon ako nag-research what is rope flow, saan nakakabili ng rope. And nahirapan ako maghanap ng supplier or ng mabibilhan. Because that time,
may wait list yung naunang nagbebenta ng ropes. So, ako, dahil medyo resourceful tayo, gumawa ako ng sarili kong rope. I DIY'd my Wow, own. pwede pala yun. Oo, yun. Doon na nag-start yung rope flow project. So, nakagawa ako ng sarili kong rope and I find it effective. Nagawa ko yung mga basic patterns. Tapos, doon na pumasok yung interest na, ay, i-try ko nga ibenta sa market. Kasi alam ko na parang may need. Maraming gusto mag-try. Kaso, walang mabilhan. So, ako na yung pumuno nung need na yon. Ang galing naman. Paano mo natutunan? How did you try na pwede palang mag-DIY ng sarili mong rope? Kasi nga, sabi mo kanina, di ba, very different yung ginagamit na rope for rope flow compared to jump rope. Yes. Nag-research lang ako, ano ba itsura ng isang rope na ginagamit sa rope flow. And dahil, alam mo naman ako, madiskarte talaga ako ever since. Naghanap ako ng material na pwedeng gamiting alternative. Then, tinry ko, nakita ko effective siya. So, why not, di ba, na i-offer ko siya sa ibang tao. Doon na nag-start. Pero ano ba dapat ang, anong tawag dito, parang material na ginagamit sa totoong rope na ginagamit for rope flow? Usually, made siya ng kern mantle material. Usually, siya, marine rope. Kung makikita mo siya sa barko, ginagamit siya na yung mga pantali talaga. Pang heavy duty, ganyan. Usually, pero yung una kong ginamit na material is called climbing rope. Alam mo yung mga umaakyat ng bundok, ganyan. Oo, na may rope sila, di ba? Makapal siya, tapos yun, pinuputol-putol lang based on the length required. Tapos gagawin may handles. Lahat talaga DIY. Kaya din siya napangalanan na rope flow project. Kasi parang literal na gumagawa ako ng project. Parang although in fairness naman sa'yo, parang na-own mo naman na yung project na yan. Kasi nga, even before when you were still active talaga sa as a flight attendant, di ba? Na you had your previous business na project na din. Layover, ang ganda-ganda ng name, Layover Project. Ang lakas makasosyal. Tapos, so naging plantita ka naman during the pandemic, aside from rope flow. So, yun na yung Plant Lover Project, tama? Correct. O, di ba, ang dami ko nang pinasok. Ang dami mo ng projects. Yes. Pero, ito yung nagtagal. Rope Flow Project. Actually, magto 2 years na siya. And yes. Gano'n nakatagal yung pandemic. Oh my God. Correct, gano'n nakatagal. Actually, as we release this episode, 2 years ka na. Kasi July 28, I saw your first post on Instagram. Sakto ba na 2 years na? July 28 talaga? Nung first ka na nag-post? Yun yung first post ko sa official Instagram. Pero, naging available talaga siya way before that pa. Pero, ako siya na-post. O, 2 years na nga. Yes. Akalain mo yun. Oo. Grabe. And then, nakakatuwa, no? Kasi ngayon nga, you were just looking for a material or dahil nga nasa wait list, di ba? And dito mo rin makikita na naging lifestyle siya talaga. Hindi lang siya passion project, hindi lang siya business. Lifestyle ito kasi fitness, tapos imagine mo 2 years na into the pandemic, syempre medyo bumabalik-balik na tayo sa normal, di ba? And merong mga bagay na hindi mo na maibabalik. I guess, ito yun, na naging habit mo na siya talaga. Naging part of life na rin talaga siya. Hindi lang ako, pati yung mga naging customers ko. Naging hobby na talaga nila na gawin siya araw-araw. Napakagaling. At parang nakabuo ka talaga ng community. So, ano muna ang feeling mo the first time na nagawa mo yung sarili mong rope? How did you know na this can be a potential business or parang you can share it to anyone na kailangan kasi sabi mo nga malaki ang demand during that time? Nung nakagawa ako ng rope ko, syempre I was so happy kasi nga hindi ko na kailangan mag-intay doon sa naunang supplier. And actually, nakatipid ako for making my own rope.
And then, dun ko na sinimulan na matuto ng mga basic. And then, hindi naman agad-agad nakabenta ako ng rope sa ibang tao. It took parang a week para may makadiscover na, uy, may available na sa ibang supplier, ganun. And then, nag-boom lang siya nung nilagay ko siya sa isang shopping platform. Pwede ba yung pangalan? Hindi ko pa alam kung pwede yung pangalanan eh. Pero sige, shopping platform. Ayun. Eh, syempre, during the pandemic, sobrang in-demand ngayon yung online shopping, di ba? So, I took that opportunity para i-post yung items ko on that app. And doon na dumami yung naging clients ko. Galing, and, grabe. Sila mismo yung nagte-thank you sa akin na same pala kami ng problem before na gustong-gusto nilang matry pero wala silang makapagkuhanan ng stores or ng supply. So, very appreciative yung mga customers na may nabibilan na sila ngayon na dati sobrang wala. Mm-hmm. Doon ako na-inspire na, oh my God, may nagawa akong mabuti. At ipatuloy ko to, ganun. Correct, na-address mo ang demand at ang need for kasi yun nga, maganda rin I mean, gets ko siya, hindi lang siya basta magandang bagay para sa naghahanap, but because kasama ka sa tumutulong ng di ba, mag-improve ang fitness, ang grabe sa akin talaga nanggagaling yung mga salitang gano'n. First time ko atang nagkaroon ng episode na ang pinag-uusapan natin ay fitness. Pero napakaganda namang kumaga turn around. How will you explain ba? Ano ba ang benefits ng rope flow? Kasi yun nga, nakikita ko naman sa sa account mo na grabe talaga. Tsaka sobra yung energy, yung effort, yung ma-exert mo talagang lakas para talagang maging fit for rope flow. Okay. For rope flow, hindi lang siya parang sumasayaw. It is a cardio exercise. Good for the heart siya, good for your joints, sa mobility. Actually, nire-recommend ko siya sa mga tao na may injury or hindi naman sobrang lalang injury. Depende pa rin sa recommendation ng doctor nila. Pero recommended siya sa mga nagkaroon ng trauma para makapag-exercise sila kahit hindi kailangan na sobrang extreme na workout. Parang it keeps you moving na hindi physically demanding yung ginagawa. So, ang maganda dito is suitable siya for all ages. Pwede sa bata, pwede sa teenager, pwede sa mga tita, sa lola. Ayun, hindi ba sa mataba? Pwede. Oh my God. Pampa-lose weight, basta araw-arawin mo lang siya. Hindi siya yung nakakapagod na sobra. Pero nakakapawis siya talaga. Ayun. Yun ang kailangan natin, yung papawisan talaga. Si Lina, puntahan mo nga ako dito sa bahay. Turuan mo ko. Tutorial. Oo, mag-tutoran nga tayo. Parang na-interest ako. Hindi kasi, for me, ako to be honest, kailangan ko ng exercise. Pero hirap na hirap ako. So, baka kailangan ko mahanap yung tamang type. Correct. Kung ano ba yung pwede, yung madaling gawin, yung kahit busy ka, pwede mo kasi wala naman akong treadmill, wala naman akong stationary bike. So, at saka ang mahal nun, di ba? Ito, I guess, this looks very affordable. Yes, you can buy a rope for beginners. Ano lang siya, 690. And yun nga, kagaya ng problem mo na wala kang ganong equipment, ito kahit saan mo dalhin and you can do it in the comfort of your home. So, hindi ka naaalis. Mag-exercise ka sa house mo habang nag-enjoy ka kasi nga you can do it with background music. Tapos, nag-enjoy yung mga tao kasi they can share it through their social media. Parang yung una kong ginawa, nagawa ko ng personal account or Instagram account. And doon ko shinare yung mga progress ko and mga videos. And doon na dumami yung connections ko and friends. Client turned friends. Ganon. Correct. As of now, merong 3K followers si Selena
sa Rope Flow Project Instagram. So, ganun nakadami ang Imagine mo from konting buyer nung umpisa na nag-antay ka pa ng week, ng isang linggo para magkaroon ng benta. And then apparently, and even before that, ikaw lang mag-isa ang alam mo. And then you just found out na malaki pala ang demand. And then here comes the superhero Selena to save all of those who are parang who are into fitness and who want to try row flow. So, ang galing, my gosh. Parang, correct, no? Galing nga na nakatulong ka sa maraming tao. Oo. At ang galing kasi very chic. Nakikita ko ang mga designs. Merong iba-ibang colors. Ang ganda-ganda ng pink, syempre. Favorite color natin yan. And merong iba-ibang look. Yes, may iba-iba siyang design based on your needs. Kasi nga meron tayong for beginner. Usually it ranges from 220 to 250 grams. And then pag medyo familiar ka na sa patterns, you can upgrade to mid-weight. Naman siya, 400 grams to hanggang makapag-level up ka na to the heaviest one na meron kami, which is 550 grams. So may progression siya. So mag-start ka sa light, then mid, and then heavy rope. Mafe-feel mo yung difference talaga nun. So, ganun din pala siya. So, hindi ka pwedeng stuck lang dun sa sa payat lang, ganun, or sa magaan. So, magle-level up talaga at some point. Oo. Pero it really depends naman sa gusto mo. Kung gusto mo talaga mag-level up, then you can always purchase a new rope. Ayun. How do you know if you are ready to level up? Ikaw ba makakaramdam nun? Or meron din namang parang pamantayan na, okay, I am confident that I can? Actually, may pamantayan. Kasi merong four basic patterns. So, once you are familiar na with the patterns, you can make a flow, you can create your own flow. Yun yung sinasabi nila na flow. Parang napag-connect mo na lahat ng patterns and nakakagawa ka ng isang movement which is called flow na wala ka nang iniisip. Parang tuloy-tuloy mo na siyang nagagawa. Thinking kung ito na ba yung next? Ito na ba? Ganon. So, nagiging natural, ganon. Oo, correct. Nagiging natural yung movement sa sarili mo kasi nga familiar ka na sa ginagawa mo. Mm-hmm. Diba? Natututo tayo sa mga kaganapang ganito. Nakakatuwa naman. Grabe hindi lang to basta Actually, wala pa nga tayo dun sa mismong business part. Nandito pa lang tayo sa background ng rope flow. Pero ang dami-dami ng edukasyon talaga naman. Na-educate talaga tayo ni Selena pagdating sa sa benefits of... kasi naman, hello, 2 years na. At saka, yun nga, ang galing mo na gumawa ng sarili mong rope. So, sa pagbabalik natin, eto na, ikikwento mo na paano mo ginawa ang una mong rope and how did it grow to become a community, ang iyong rope flow project. And pinaka-na-excite ako na ikwento mo yung iyong exposure recently sa isang malaking show there. So, mamaya, aabangan natin yan. Pero, for the meantime, magkakaroon muna tayo ng very, 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 very short commercial break. So, sa pagbabalik natin, chichikahan pa natin si Selena kung ano pa ba ang trivia na ma-share niya about her rope flow project. Dito lang yan sa Rewind a Throwback Podcast. We will be right back. Hey folks, my name is Rajiv Doreswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks, and stay safe. Okay, we are back here on Rewind a Throwback Podcast where we rewind to the story of Selena's baby, ang Rope Flow Project. So kanina ang dami na nating natutunan about the benefits of rope flow. Nabubulol ako kasi P at F talaga magkasunod, di ba? Pero ang ganda-ganda ng Rope Flow Project. So ito na nga, so kanina ko yung benefits and we touched a little na about your Rope Flow Project, no? Pero paano ka? Kasi kanina you've mentioned na yun nga, kaya ka na
na-trigger or parang na-push na magbenta? Kasi nga you were able to create your own rope, di ba? Because of the high demand. Pero, paano mo na-discover that you can actually make your own? So, tinignan ko yung itsura ng totoong rope. And then, I tried to look for an alternative material. Actually, alam mo saan ko nakuha? Doon din sa shopping platform. So, naghanap ka doon? Oo. And then, so nakuha ko yung raw material doon. When I already received that item, pinutol ko siya using a cutter and sealed it with a lighter. As sobrang DIY siya. And then, para ko natutunan yung knots or how to make the handle, sinearch ko lang siya sa YouTube. So ibig sabihin, workable? Workable, oo. Nakagawa talaga ako eh. So, lahat ng info kung paano gawin, sinearch ko lang talaga. So, totoo na lahat ng information nasa internet na. Sabi nga na, GMG. Alam mo yung GMG? Google mo, girl. Minsan kasi GMT, di ba? Google mo, te. So, doon, nagsimula. Pero, parang bago pala yun, dumating na ba yung nasa waitlist ka or inunahan mo na gumawa ka ng sarili mo? Actually, hindi na ako nagpa-waitlist kasi sobrang tagal talaga nung waiting time. So, nung nakagawa na ako ng rope, so thank you na lang, meron na ako. Yay! Ang galing. So, naging confident ka na that you can actually use what you did or yung DIY mo. So, paano mo nalaman na pwede? Trinay mo na. Tinry ko. Sabi ko, nagagawa ko naman yung same movement na nagagawa ni Miss Ellen Adarna. So, I think successful naman yung DIY project ko. Galing. And then, eventually, you thought of it na since ang dami kang nasa waiting list. So, you can offer a more affordable and at the same time, hindi na mo na kailangan mag-wait. So, ibig sabihin, are these all hand-woven? As in, ikaw talaga ang gumagawa from scratch? Handmade talaga siya. My Grabe God! Time. Grabe! Kasi nga diba, to give a background lang ng sarili ko, I was a flight attendant and syempre due to pandemic, the flights were cut and meaning magbabawas ng employee. So, part tayo doon. So, na-stuck tayo sa house and wala naman tayong gagawin. So, yun na. Doon na nagtuloy-tuloy na why not be productive, di ba? Correct. Ang galing. Oh my gosh. So, ilan ang kumbaga, nagsimula ka sa anong number of ropes na ginagawa? Nung una, 3. Naging 4, 5. Hanggang dumami na nang dumami talaga, promise. So ngayon, ano pinakamadami so far? Record-breaking? Record-breaking. Sa isang araw? Oo, sa isang araw. Alam mo naman yung mga sale every month, di ba? Parang gano'n. Parang I reach 57. Parang 57 ropes sa isang araw. Parang ang dami na noon. Pagod na ako noon. My gosh, at lahat yon ubos mo. I mean, nauubos siya talaga. Nabibili. Yes. And fulfilling yung makabenta ka ng ganong number of ropes. Ibig sabihin, ang dami kong tao na natutulungan. Correct. Not na yung ano ba to? Hindi lang dahil gusto ko makabenta. But yung mga tao na nagpa-purchase nun is may intention na maging healthy and active yung kanilang lifestyle, di ba? My God, parang bibili na rin ako. Wow! Hindi, ang galing. Kasi correct. Binubudol na ako ni Selena. Hindi, pero kasi correct naman na yun nga hindi lang talaga, parang yung sayo kasi, hindi lang siya for the sale. Kasi nga, nakaka-help ka talaga eh. Like, syempre, tama ka naman dun. Hello, ba't naman sila o-order sa'yo ng rope, di ba? Kung wala naman silang intention nga to be more fit, to be healthy, to do fitness, di ba? That will benefit them ng matagal. So parang this is, wake-up call ata sa akin to na kailangan ko rin. Naiwan na ako. Charot, ako na lang hindi Pero nakakatuwa naman. So, in a week, what is the regular day for you? Like, talaga mga do you do this full-time na rin? Recently lang siya naging parang full-time na everyday may orders na need to fulfill. Pero hindi naman araw-araw 50 items.
Minsan 5 or less than 10, gano'n. Okay na yun. Pero wala kang katulong na gumagawa ng Nung umpisa, ako lang talaga lahat. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko kung paano ko nagagawa yun. Na-amaze na lang din ako na, oh my God, nagawa ko lahat to. Pero ngayon, na medyo busy, na marami akong ibang kailangan gawin, I asked help na from my father. Siya na din yung tumutulong sa akin magtupa-tupa. Galing! Cute naman ang dad mo. Retired na siya. So, wala naman din siyang gagawin. So, tinutulungan niya. Nakakatawa naman. Very supportive din ng dad mo sa iyong venture. Talagang siya rin ang gumagawa ng ibang Ang galing naman. So, bongga pala talaga. Like, na siya ngayon? Teamwork na with your dad. So naging siya, family business. Oo, correct. So, para sa mga bumili sa Rope Flow Project, tignan nyo na lang kung si Selena ba mismo or ang dad niya ang nag-handmade or nag-DIY or nag-weave, nagtali ng mga ganap-ganap. So, galing. So, tinuruan mo rin ang dad mo nung process talaga. Mm-mm. And willing naman talaga siyang tumulong kasi nakita niya rin yung struggles ko sa paggawa. Kasi nga, mano-mano talaga siya. As in, kung makakagawa lang ako ng machine or robot na maggagawa nito, why not? Pero kailangan talaga handmade. Correct. Pero, is that already the parang the toughest part of building Rope Flow Project, yung mismong proseso na? Or meron ka pang parang pinagdaanan na mahirap talaga na you never thought na ma-reach ng Rope Flow Project yung ganito na it will reach a lot of people? Aside from making the ropes itself, yung challenging talaga is to build the audience or maka-attract ka ng magta-try ng exercise. Kasi nga, di ba, this is new to Philippines. Bago talaga to. Ang sikat lang naman sa atin noon is jump rope. Though, naging way si jump rope para makilala si rope flow. Kasi may existing community na si jump rope. And from there, naging interested din sila to try yung para siyang sister exercise na si rope flow. Kasi nga parang same movement siya pero different benefits naman yung makukuha mo sa kanila. But can you also use ba yung ropes mo for jump rope din na exercise? Pwede naman. Yung if you'll use the heavy ropes, pwede naman siya ipang jump. Though, basic jumps lang yung magagawa mo. I'm afraid na hindi ka makagawa ng mga tricks sa jump rope kasi nga heavy siya. Ay, marami nga naman kasi under yung jump rope na kung ano-anong talon-talon. Di ba more on speed si jump rope, gano'n. Pero I was actually surprised to hear that, Hana. Parang hindi rin pala ganun ka-easy mag-build ng market for this. Because yun nga di ba nag-umpisa lang naman ang brand mo talaga because there is a huge demand. Nakita mo ang dami sa waiting list. Pero sa bagay kasi yun nga, hindi pa siya as popular as that. Kaya nga nagkaroon ng wait list. Kaya nga isa lang yung nag-offer ng rope flow, ng ropes na pang rope flow. Yes, and since isang brand lang siya dati, mahirap na bigla na lang nandito na si Rope Flow Project and to share the target market or to share the market, parang very challenging siya. Siyempre, ipapakilala mo yung brand mo, i-market mo yung products. Tsaka kumbaga sa mga projects mo before, kasi nga you had your layover and plant lover. Yun kasi may niche na yun Like layover, magsabi lang sa'yo, di ba? Pasok na. Plant lover, obviously, hello, ang daming na-convert na. Nagpa-plant lover ka pa ba ngayon? Meron pa rin akong plants, pero I stopped na selling plants. So, na lang, plantita ka na lang ulit ngayon. Hindi ka na plant, businesswoman. So, talagang rope flow na ang pinagkaabalahan when it comes to your business. O baka may mga iba ka pang businesses na ganap. Ito pa lang naman. Okay. Kala ko heredero na si Selena or super CEO na siya. Ang dami ng tawag dito. Group of projects. Hindi pa group of companies, group of projects. Nakakatuwa. Pero paano mo na build yung community ng rope flow? I mean,
sabi mo kanina, it was a challenge to find the right market, to find people who will be patronizing the product and the exercise itself. So, paano mo na building community? And right now, yun nga, 3K followers. So, ibig sabihin, ganun kadami ang, well, for sure, may kasamang support ng friends. Pero, hello, for sure, ang daming tao na bumili. And yun nga, gumagawa ka ng 50 a day, nagpapasale ka. And as pa yan bukod pa dun yung totoong mga nag-order on a regular basis. To build the community, ang ginawa ko talaga is I stayed organic. Hindi ako nag-subscribe dun sa mga buying followers. Oo, mga pag-giveaway. Ganon. Oo, pag-giveaway, tapos mag-earn ka ng followers. Kasi through that marketing strategy, wala kang talagang makukuhang totoong supporters, parang followers. So, I stayed organic. Nag-post ako ng mga tutorials. And then, doon na nag-start yung mga tao na mismo yung nag-reach out sa akin, nagtatanong kung paano yung ganitong moves or saan makakakuha ng, saan makakabili ng ropes. Doon na nag-start yung conversation and dumami yung network and naging organic yung pag-grow ng followers. Though, konti for 2 years, 3,000 pa lang. 3,000 na ba ako? Oo, 3,000. Ayun, 3,000 na siya. I think konti pa yan. Pero yun nga, dahil organic naman siya, I'm sure na hindi robots yung, or trolls. Yung correct. Totoong tao yung mga yan. And very interested talaga sila to learn. Tsaka niche kasi ito So, hindi mo talaga i-expect na super, super laki. Like, ang ganda-ganda nga nung sinabi mo na yan na parang you did not resort to. Offense meant naman sa mga nagpa-give mga pumato sa mga pag-giveaway. Hindi kasi iba-iba naman tayo ng intention. Mostly yung mga yan. Yan yung mga nagpaparami talaga ng followers because they want to be parang social media influencers talaga, di ba? Pero ikaw kasi you are hitting a certain target and at the same time, meron talagang intention na kailangan merong results ito na ito yung literal na kailangan mong ma-influence ang mga tao na organic dapat yung influence na gagawin talaga nila kasi nga lifestyle ito So, di ba, mahirap siya na hindi naman siya yung basta lang bibili ka ng product or magla-like, ganyan. Correct. And yung sa mga pag-giveaway, ako na mismo yung nag-start ng giveaway. So, I make challenges na pwede na lang itry. They will post it on social media. And doon na giging organic talaga yung marketing. So, nasi-share nila sa friends. Yung friends nila magiging interested, mag-follow sa account ko. Ganun. Very organic yung... At related pa rin talaga sa So, sure na sure ka na yung mga sumasali sa giveaways mo or dun sa yung nagpa-follow sa'yo, kumbaga, ay may interest talaga dun sa rope flow mismo. Yes, correct. Napakahusay ni Selena, ang galing-galing. Nakakatuwa, no? Hindi kasi this is a different story naman on building your own brand din and your passion project, diba? Kasi naging passion mo talaga siya kasi ang galing mo from the get-go, ikaw ang naka-discover. And, diba, nanganak. Nakita mo lang naman ang post ni Ellen. Naging interesado ka lang ngayon kung ano-ano na nangyari. Nakabuo ka ng sarili mong community na of ano ba tawag sa mga sa mga nag-rope flow? Flowers daw. Or flowmies. Flowmies. Rope flow. Rope flow. Nakakatuwa, di ba? Ayan nga, meron ka mga fini-feature din na mga Tapos yung t-shirt na to, ikaw rin ang nagpagawa? Yes. Actually, pinagawa ko siya sa high school batchmate natin. Naging classmate natin. Si LA. Si LA! Ay, nagpagawa ko sa kanya ng design. And that idea came from my own experience kasi yung design is saved by the ropes. So, dahil nga sa pandemic, I was so stressed and full of anxiety. And nung na-try ko mag-rope flow, doon talaga ako doon ako nagkaroon ng wala ako. Ano ba yun? Nung nag-rope flow ako, doon talaga ako recover or doon nawala yung stress ko. And
literal na saved by the ropes talaga. Ay, kasi baka yan yung sinasabi nilang endorphins na kapag release ka na ng happy hormones because of workout. And habang nag-rope flow ka, doon nadadivert yung isip mo. Di ba masyado tayo nag-overthink during the pandemic? Dito, pag nag-rope flow ka, nakakalimutan mo lahat ng problema mo. Ayun, naging escape siya para sa akin. Ayun, oo. And Correct. iniisip. Galing. Siguro no, for sure, same effect to para sa mga iba din na nag-rope flow, no, na talagang na-divert ang attention or nakapag-release ng happy hormones sa mga pawis na ginagawa. Pero ikaw, ano ang nafe-feel mo every time na merong magsisend sa'yo ng challenge? Like, talagang they participate and they also share kung paano yung ginagawa nilang rope flow, di ba? Tuwing may magjo-join ng challenges, I'm very thankful naman na ginagawa nila yung mga challenges na yon, and I make sure na I give them reward para they get inspired na sumali palagi. Though Correct. hindi lang dahil sa reward kaya sila magjo-join. I encourage them to be active para maging productive sila and mas matuto sila mag-rope flow. Yun nga, and daming may influence for sure. Kasi nga legit like totoong mga tao talaga ito na nag-rope flow, di ba? So parang if they can, why can't we? Parang, yes. Di ba? Para sa akin talaga yun eh. Pero ano ang mo siguro most favorite part of the journey of building rope flow project? Making friends. Di ba? Dito sa paggawa ko nitong rope flow project, ang dami kong na-meet na iba't ibang lugar. Kahit through online lang, naging ka-close ko sila and nakilala ko sila. May nag-share ng buhay nila sa akin, which is nakakatuwa kasi pinagkakatiwalaan nila ako. Tapos nung medyo nagbaba na yung alert level ng pandemic, doon na nag-start yung pwede na kaming magkita-kita sa isang lugar, meet up, and doon ang saya-saya na makasama mo silang mag-rope flow, mag-picture-picture, nakita mo na sila personally behind those Instagram accounts. Totoong tao pala yung nakakausap ko, gano'n. Nagduda ka ba at some point? Charot. Ayun, yun yung para sa akin favorite part ko. Correct. Nakakonect ka kasi talaga eh. And ang dami rin naging napag-connect. So for sure, ang dami niya na naging friends din. Because yun nga, they share the same, or you share the same passion when it comes to rope flow and working out. Pero, Celine, hindi ko pala ito natanong kanina. No? Aside from rope flow, meron ka ba bang ginagawang ibang workout? Or ito na talaga? Rope flow and jump rope. Ang una-una talaga is jump rope. But actually, ngayon, hindi na ako masyadong active. Kasi may mga drills si jump rope na medyo frustrating para sa akin. May mahihirap na siya na hindi ko na talaga kaya. Though hindi naman ako sumusuko. I prefer lang na mag-rest muna. Iwas frustration. So, I channel my energy sa rope flow muna. Oo, kaya para at least nga, kasi kesa sa ma-stress ka lalo sa di ba? Oo. Kasi nga gusto ko nga na ma-distress. Bakit ko i-stress yung sarili ko sa mga drills na hindi ko magawa? Correct. So, doon muna ako. Galing, no? So, grabe, ganun din pala siya talaga na anong tawag dito, parang nag-aano din. Kumbaga, kailangan din alam mo yung gagawin mo. Kasi nga, kesa sa mas stress ka. And meron din talaga mga moments na So, din to, depende rin sa mood mo. Or ikaw talaga araw-araw na naging part na siya ng routine. When I was starting, inaraw-araw ko talaga siya. Kasi the more na gusto mong matuto, hindi mo siya titigilan. Correct. As in, pagising ko ng umaga, kukunin ko yung rope, tatry ko yung drills na inaaral ko hanggat makuha ko siya. Hanggang bago matulog, nakapantulog na ako, itatry ko pa din. Ganun ako na na-addict sa kanya na gawin yung rope flow. Feeling ko ang pwede mong i-level up dito, mag-tutorial ka na rin kaya? Or do you do that na? Actually, yun na nga. Naggawa ako ng mini tutorial sa TikTok account. Doon ko siya pinost and
doon na din ako nakagawa din pala ng connections. And ang daming nakaka-appreciate na kailangan nila na itong tutorials na to. And very mahirap maghanap sa internet ng tutorials kasi konti lang yung gumagawa. Nakita ko na naman yung need. Oo. Correct. Oo nga. So, ikaw talaga ang superheroine of rope flowers dahil talaga, ina-address mo ang mga pangangailangan nila. So, from the rope itself to the trick. So, galing. So, kaya rope flow project, hindi lang siya basta for the product, but also for the mismo activity. Diba? And how it will become a lifestyle to others. Ang galing. Nakakatuwa. Try ka na magpa-Zoom. Kasi alam ko kunyari minsan yung mga yoga or mga ibang workouts, di ba? Parang nag-zoom workout na sabay-sabay tapos doon nagtututoran. May ganong pa-event dati, pero hindi ako yung organizer. Uma-attend lang din ako. Mm-hmm. Pero naman, ang the best part na ikaw ang kinuhang resource person ay, ito na yung sinasabi natin kanina, ang iyong feature sa educational show ng GMA7 Sunday morning, ang AHA, hosted by Drew Arellano. So, paano nangyari yan, Selena? Napakabongga, di ba? I mean, imagine mo, nakaka-proud, hindi lang dahil meron akong friend na AHA, kung hindi, yung mismong proyekto mo, ibig sabihin, ganun na ang na-reach. Yung appearance sa AHA, is nag-start siya noong may kumontak sa akin na researcher. Sabi niya, nakita daw niya ako sa TikTok and na-interesado siya dun sa rope na ginagamit ko, which is a reflective rope. So paggabi, umiilaw talaga siya. So very appealing siya, visually appealing. So they tried to contact me that night. And buti naman, nakita ko yung message ni researcher. So, nag-reply ako. Akala ko pa nga nung una, scam or whatever. Kasi wala siya masyadong followers and very few posts lang. So, I tried pa din mag-reply. And then, agad-agad, sabi nila, pupuntahan nila ako sa location ko to shoot a video. So, ako naman, pumayag ako. Kasi, AHA na to GMA to. So, without walang pag-aalinlangan, pumayag naman ako para ma-feature din yung rope flow sa national television. Correct. Siyempre, exposure yun for the brand, di ba? Nakakatuwa na And ang daming marireach na mali mo, ma-discover nila yung rope flow through that. Or meron na nga ba na parang ano nangyari after ng AHA? After ng feature sa AHA, ang dami nagtatanong ng saan nabibili ito? May available pa ba ng rope na yon? Ayun, parang dumami yung customers after that show. Galing, nakakatuwa naman, no? Ano na-feel mo nung parang you were doing the video for them? Super, kinabahan ako noon, actually. Kinabahan din ako kasi bakit ako yung napili nila? Though, nakakatuwa na sinabi nila kasi nga, very visually appealing ng mga videos ko and sa akin lang nila nakita talaga yung rope na umiilaw. No, not really umiilaw but reflective siya sa light. So, kaya maganda siya tignan. Sa gabi. Ang galing! Nakakatuwa naman. O, diba? Ganong level na ang na-reach ni Selena. So, with that, yun ang tanong ko, how do you feel na ganito? Na you see you've built a community, people are patronizing your products, at least for those who do rope flow, and how do you plan na mas palakihin pa, na mas marami pa sanang matuto ng rope flow? Okay, ang dami na nung tanong ko, sunod-sunod. Ano muna na-feel mo dahil sa mga nangyari? Sa mga nangyari, syempre, thankful and lagi naman tayo dapat grateful sa mga nangyayari. Akalain mo na yung hobby ko lang noon is ngayon naging source of income na siya and bonus pa yung ang dami ko natutulungang tao na gustong maging healthy and active. Ayun. So, okay. Fulfilling talaga. Correct. Fulfilling is the word. Pero, ayun na. So, ngayon, na ang mga next plans mo? Like, how do you aim to kung mag-reach other people, and meron ka ba mga paandar, ganap na gagawin, lalo na you're celebrating your anniversary, 2 years. Grabe, 'di ba? Ganun na katagal ang
ganda na katagal ng pandemic. Ang lungkot, no? And at the same time, ganda na rin katagal na ikaw ay tumutulong to help other people become fit. Ang dami na sinabi kong tulong tsaka help. Anyway, So, dahil 2 years na tayo, tuloy-tuloy pa din yung pagtulong sa mga gustong maging healthy. And to celebrate my anniversary, magkakaroon kami ng giveaway or challenge para to thank the community. So, bonggang-bonggang prizes ang ipamimigay sa mga magjo-join sa contest or challenge. Kailangan pala marunong na ako niyan para makasama ako sa challenge. Para, ito, siguro as parting words, no? Well, una muna, of course, I'm sure hindi lahat ng makikinig sa atin ay nag-RoFlow na. So, how would you encourage them to actually try RoFlow? Aside from, syempre bago nila matry yung product mo, kailangan madesisyonan nilang mag-try mag-RoFlow. Okay. Sisimulan ko siya sa, ang sabi nila, sitting is the new smoking. So, kung very sedentary yung lifestyle mo, dapat mag-decide ka na maging active and at least mag-move ka kahit 30 minutes a day. Kasi yun talaga yung kailangan ng body natin. Kailangan natin maging active and kahit pawisan man lang tayo to be healthy. Ayun. So, if you're looking for an exercise na hindi physically straining or hindi very demanding, I would suggest you to try RoFlow and just enjoy the movement na walang pressure na kailangan may ma-reach kang goals. Just you do you ba? Sabi nga. I-enjoy mo lang siya. Play some music and create your own flow. Ayun. My God, I am being convinced. Ako yun yung mga sinabi mo na may sedentary lifestyle at kung ano. Maipasok ko lang yung sarili na. Hindi, pero syempre, ang ganda din na tayo yung nag-usap. I mean, ikaw yung nakausap ko and ako yung nakausap mo. I think this is meant to be. Kasi nga, you are actually talking, my plan was to talk to you to share your for you to share your product, pero ang naging ending, you are talking to me as someone na parang kailangan nga yung produkto mo. So I'm sure hindi ako nag-iisa. I mean, kahit sinasabi ko kanina na naiwan ako ng lahat ng tao na nag-into fitness nitong pandemya, no? At matatapos na ang pandemya, hindi pa rin ako naging into fitness. Pero baka and maybe for all of you also, sa ating mga ka-rewind, na baka you are listening to this episode na merong sinasabi sa inyo. I mean, this is meant for you to listen to this. Kasi yun nga ang ganda ng mga sinabi ni Selena, di ba, na I'm sure lahat tayo tinatamad mag-workout because physically demanding, demanding sa time, demanding sa lahat ng klase ng demands. And this one, for what? 700, di ba? You can easily get yung hindi tayo sponsored. Talaga nag-picture na ng Passion Project. May presyo kasing sinabi, baka kalain sa sponsored. Pero di ba? Nakakatuwa naman. And of course, Selena, syempre, your message to everyone who has been part of the RoFlow community. For all the mga ka-RoFlow, thank you so much for your support. And hindi tayo magtatagal ng ganito katagal kung hindi dahil sa inyo. So, keep doing what you love and don't be pressured by other people. Enjoy nyo lang yung ginagawa nyo and keep inspiring kasi hindi mo alam na yung may nanonood sa inyo and i-inspire na pala na maging active din kagaya niya. Yan. And of course, Selena, from us here, congratulations because yun nga, you have built a successful brand. Sabihin na natin, sabi mo, ang liit ng 3K followers, di ba? Pero alam naman natin yan. Siyempre, in reality, numbers really are part of no? Pero hindi naman yun ang talagang measure ng success but the people who are actually affected, who are being reached, and who actually do the work and na-inspire and na-influence to actually do, yun nga, RoFlow. So, congratulations to you. Di ba, imagine mo yung need mo
na-address ang need ng iba. So, nakaka-happy and nakaka-fulfill for sure for you. And for us naman, ng mga friends mo, nakaka-proud. So, continue Thank you. doing that. Dahil, wala, nakaka-happy. Ang happy-happy ma-hear yun. Yung gano'n na, naging passion mo na talaga and yun nga, ang daming naapektuhan. Naging chain na talaga siya. So, ayun, o para sa mga hindi pa nakakaalam, para sa mga ka-rewind natin na hindi pa nag-rope flow at bumibili ng rope flow, ng ropes mo for rope flow. So, saan ka na pwede i-follow at ano ang mga pwede mong i-promote? Okay, to know more about Rope Flow, you can follow us on Instagram or Facebook, Rope Flow Project, and I have personal account din. Ang name naman is Jump and Flow. Correct, yung jump and flow, yun nga pala yung totoo. Correct, Dun naalala ko na. Progress. Yung personal progress ko. Ang galing. So, dyan din pwede nilang mapanood. Ayan, si Celine. O, dito naman may 2K followers ka. O, bongga. O, ayan nga. O, ang ganda-ganda. Ang graceful mo. O, diba? Pinanood ko rin talaga ngayon. Ang ganda eh. Nakakatuwa. But, congratulations, Selena. And thank you also for sharing your story. And I'm sure a lot of people are inspired with what they just, anong past tense nun? Baka magkamali pa ako. With what they just found out about Aeroflow. Diba? So, super nakakatuwa na eto ka, sharing your wonderful story about Aeroflow. And of course, para naman sa ating mga ka-rewind, sa ating mga retro files, ang ganda-ganda ng term na yun, no? Mga episode na to, puro ganun pa rin ang sinasabi ko na ang ganda-ganda ng term na to. But anyway, para sa inyong lahat na ating mga Kawaii Night Tonight, huwag nyo rin kaming kalimutang i-follow or baka meron kayong Aeroflow stories, baka hindi namin alam. So, pwede nyo itag ang at Aeroflow Project, at Jump and Flow, and of course, at The Rewind Podcast on Instagram, at Rewind Podcast on Twitter, and of course, we are also on Facebook, Rewind at Throwback Podcast. So if you haven't liked our page, ano ba? Nalolost na ako sa grammar tonight. If you haven't liked our page, make sure to give it a like. And sana kayo din ay nakafollow dito sa kung saan man kayo nakikinig, if on Spotify or on Apple, i-follow nyo para mas marami pa tayong ganito for sure. And again, Selena, happy anniversary and thank you for sharing your story with us. Yes, JP, thank you so much for inviting us and pagbigay sa amin ng chance to promote our passion project. Hindi lang sa akin, kundi pati sa ibang entrepreneurs. Correct naman. Nakakaano yung entrepreneurs. Parang na-pressure ako bigla. Ano yun? Thank you so much, Selena. And sana kayo nag-enjoy sa ating wine night tonight. So ituloy nyo ang pag-wine night nyo kung kayo ay nakikinig with your wine. Because next week, again, we will rewind our favorite memories with a sip of wine only here on Rewind, a Throwback Podcast. Goodbye and good night.